Bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng May Kawayan, Bulacan kanina. Kaya ang ilang motorista binagalan na ang pagmamaneho sa North Luzon Expressway. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang nagpaulan sa Bulacan. Ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw alamin, maya-maya lang. Ginahasa at ibinahay umano na isang lalaking 30 anyos ang kanyang chatmate na 12 anyos lang. Arestado ang suspect na dumipensang hindi raw niya alam na menor de edad ang kanyang chatmate. Nakatutok si Jomer Presto, exclusive. Kita sa CCTV ang pagbaba ng ilang tao mula sa sasakyan ng DSWD Taguig sa tapat ng Barangay 165 Pasay City pasado 1:00 ng hapon kahapon. Nakunan rin ang isang lalaking nakaputi na nakaposa sa mga kamay at dinala sa barangay hall. Ayon sa barangay, residente nila ang 30 anyos na lalaking nakaposas. Hinuli siya ng mga otoridad matapos umano niyang ibahay at gahasain ang 12 anyos niyang chatmate. 3 araw nang hindi umuwi yung bata kaya nag-worry yung magulang at hinanap niya yung kanyang mga anak. At noong mga pagkakataon na yun, bali nag-chat yung bata doon sa magulang at sinabi kung saan siya naandun ngayon. Agad humingi ng tulong ang magulang ng bata at nakipagkita sila sa isang convenience store kung saan hinuli ang suspect. Pero base sa investigasyon ng barangay, inakala ng suspect na nasa hustong gulang na ang biktima. Nagpakilala daw po yung bata na 18 years old pero hindi po alam nung suspect na yung bata pala ay 12 years old lang dahil malaking bulas po yung bata. Hindi po namin inakala na minor de edad yung bata dahil kung may mga ganun pong pangyayari, kung alam din po lang po namin, dapat barangay na po mismo ang umaksyon para maawat po yung ganun pangyayari. Sa investigasyon ng Pasay City Police Station, August 18 na makipagkita ang biktima sa suspect at nag-check-in sila sa isang hotel sa Pasay City. Pagkatapos ay inuwi ng suspect sa kanilang bahay ang menor de edad na biktima pero ayon sa pamilya ng suspect, hindi nito ginahasa ang biktima. Kinaumagahan, nag-i-bike yung anak ko eh. Kasama pa po yung bata eh. Pwede siyang sumigaw anytime. Kahit sa loob ng motel, kung nag-ano sila, pwede siyang magsalita doon. Kaya po walang katotohanan na sinasabi nila na pinuwersa yung anak nila. Sinubukan na umano ng pamilya ng suspect na makipag-areglo sa pamilya ng biktima pero desidido silang ituloy ang reklamo. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station ang suspect na sasampahan ng reklamong paglabag sa RA 11648 o ang Act Promoting for Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse. Sinusubukan pa namin siyang makunan ng pahayag at ang pamilya ng biktima. Jomer Presto, nakatutok, 24 oras. Nasa evacuation center pa rin ang daan-daang residente na isang barangay sa Bacolor, Pampanga. Ayon sa Pampanga LGU, mahigit 200 barangay sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sumisilip na ang araw pero ang baha sa barangay Tinahero sa Bacolor, Pampanga hindi pa rin humuhupa. Sa resettlement site na ito, hanggang 6 na talampakan ang taas ng baha. Dahil dito nananatili sa evacuation center ang daan-daang residente. Talagang mahirap. Hindi mo lang titiisin eh. Alalay ka ng Panginoon. Talagang iiyak ka sa ilagayan dito. Sa Makabebe, may mga barangay na lubog pa rin sa baha. Maging sa Masantol, mahirapan ang pagbiyahe ng mga residente dahil sa taas ng baha sa ilang kalsada. May mga kalsadang hindi pa rin madaanan ng ibang sasakyan dahil sa mataas na tubig sa San Luis. Dahil sa hirap sa transportasyon, nagpatupad ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga at ilang local government units ng libreng sakay. Sa huling tala ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 264 na barangay sa buong probinsya ang nakararanas pa rin ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok, 24 oras. Hinostage ng isang security guard ang kanyang menor de edad na kapitbahay sa Caloocan. Ayon sa kapatid ng suspect, mabigat ang pinagdaraanan ng kanyang kapatid na hindi umano pinasweldo ng dating security agency. Nakatutok si Katrina Son. Tensyonado ang sitwasyon sa Barangay 28 sa Maypaho, Caloocan City mag-alas 8 ng umaga. Hinostage ng isang security guard ang kanyang kapitbahay na 13 anyos. Pinaligiran ng Caloocan Police at ibang emergency responders ang lugar habang nakikipagnegosasyon. Sa bintana siya dumaan, tapos dumaan ng bubong,
hanggang umabot po siya doon sa kabilang bahay. Doon niya na po nakuha ngayon yung minor po natin. Bago dumating ang mga pulis, may mga kasamahan ng sospek na sumubok kausapin siya. Pero nang lumapit umano ang kasamahan, hinostage din siya ng sospek. Kabilang sa mga hiniling ng sospek ang halagang 9,500 pesos at makausap ang kanyang pamangkin. Nang maibigay ng mga pulis ang hiling ng sospek, sumuko siya bandang tanghali. Allegedly ma'am, nakakaranas ng depression itong suspect natin. And according po sa ating mga witness, medyo nagka-problema sa pamilya kaya naisip niya na magkaroon ng hostage taking. Kwento ng kapatid ng sospek, gusto na sana niyang umuwi sa Iloilo pero walang pera. Hindi umano pinasweldo ang kapatid sa dating pinagtatrabaho ang security agency. 4 na araw na straight ang duty, walang kain. Siyempre, antok ka na nun. Sana sa agency niya, hilduan naman. Kasi kawawa naman yung tao eh. Yun lang ang akin. Kung ano pinagtirapan ng kapatid ko, ibigay sana nila. Para makauwi na. Ganun lang. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga biktima. Nakikipagtulungan na raw sa kanila ang security agency na pinapasukan ng sospek. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang sospek pero tumanggi siyang magsalita. Naharap siya sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. 3 ng pasyente na may leptospirosis ang naitalang nasawi sa San Lazaro sa Maynila. Sa gitna po yan ang patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis sa bansa na ngayon po ay nasa mahigit 3,500 na. Nakatutok si Bernadette Reyes. Napalusong sa baha nitong Lunes si RR sa gitna ng malakas na ulan. Hindi raw niya inakalang magkaka-leptospirosis. Inabot po kami ng baha. Then pag uwi po namin ng Monday, nag-upbat lang po ako tapos tulog. Kinagabihan, ayun na po, naramdaman ko na po eh. Naramdaman ko na po na hindi na po ako makahinga, nilalagnat. Kala ko ma'am, normal na sakit lang po eh. Kasi wala naman po akong sugat eh. Ang 14 na taong gulang na binatilyong ito na may leptospirosis din, kinailangang magdialysis. Inilipat siya sa San Lazaro Hospital mula sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Naligo lang sa ulan, naglaro sa tubig na malalim. Yun lang, pag-uwi niya, nilagnat siya. Masasabi ko lang sa kanila, huwag sila maglaro sa mga baha. Sa ngayon po kasi wala pong dialysis sa Gat Andres Bonifacio at mataas po ang kanyang creatinine, BUN, at hindi po siya umiihi. Sa tala ng San Lazaro Hospital mula January 1, 142 na ang kanilang pasyenteng may leptospirosis. As of 7 a.m. kanina, 3 na ang nasawi mula August 10, isa sa kanila nasawi ngayong araw. 22 ang new admissions. 6 na po na leptospirosis patients ang kasalukuyan nakakonfine, 11 dito severe cases. Ang severe leptospirosis is ito na ang leptospirosis na inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag umabot siya sa kidney, kailangan na natin hemodialysis, hindi sila makakaihi. Pag inatake ang atay, naninilaw po ang pasyente. Pag inatake ang respiratory system, nagkakaroon sila hirap ng paghinga na kung minsan kailangan natin silang i-intubate. Ang mortality rate ng mga pasyenteng merong multi-organ dysfunction, umaabot po ng 50%. Patuloy pa itong tumataas, sabi ni Health Secretary Edwin Mercado. Kanina, binisita niya mga pasyente ng ospital. May incubation period dyan na almost 2 days to 60 days, pero kalimitan niyan lumalabas 5 to 15 days. Sa tala ng Department of Health o DOH, as of August 17, umabot na sa 3,760 ang kaso ng leptospirosis sa bansa. Minomonitor din ng DOH ang pagdami ng kaso ng dengue na umabot na sa mahigit 111,000 ngayong taon. Nag-uumpisa talaga yan sa lagnat, mga panghihina ng katawan, so dapat yun pa lang pupunta na talaga sa
pinakamalapit na health center or hospital. Pag ganito talagang tag-ulan, dengue, na-expect natin yung tataas. Pero kung yun nga, kung maagap yung ating mga preventive measures. Ayon sa Department of Health, sa kabila ng tumataas na bilang ng mga kaso ng leptospirosis at dengue, may sapat na kapasidad daw ang mga ospital. Dito nga sa leptospirosis ward ng San Lazaro Hospital, sa 120 na bed capacity, kalahati o 60 pa lamang ang naookupa. Pero sa ibang ospital, gaya ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa 119% na ang hospital occupancy rate, kabilang ang mga kaso ng dengue at leptospirosis. Ika nga nila, prevention is better than cure. Muling paalala ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha kung hindi naman kailangan. Hindi naman po talagang napaka-importante yung kailangan gawin. Although nababatid po namin, talagang yung iba po talagang kailangan lumusong kasi parte po ng trabaho nila. Kung pwede po, iwasan, sana magsuot ng bota at agaran po, maligo, maglinis at talaga pong magsabon ng kanila pong katawan. Filipinos are responsible in keeping ourselves healthy. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kasabay ng pagulan kagabi sa Barangay Nueva Fuerza sa Carmen, Bohol, ang pagbagsak ng maliliit na tipak ng yelo. Ayon sa Pag-asa, posible ang hailstorm o pagulan ng yelo sa gitna ng matinding thunderstorm. Malakas na ihip ng hangin naman na may alikabok ang bumungad sa mga motorista sa Saranya Boulevard sa Bayawan City, Negros Oriental. Ayon sa uploader ng video, itong unang beses na makasaksi sila ng ganito. Ayon sa Pag-asa, may tuturing itong maliliit na buhawi. Wala namang naitala ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pinsala. Hulikam ang mga sandali bago ang malaking sunog na tumupok sa mahigit 200 bahay sa Pasay kahapon. Ayon sa motoridad, LPG ang sinasabing pinagmulan ng sunog. Nakatutok si Jomer Apresto. Malakas na pagsabog ang nakuna ng CCTV mula sa isang bahay sa Barangay 107, Pasay City, pasado 1:30 ng hapon kahapon na naging sanhi ng sunog kung saan mahigit 200 bahay ang tinupok. 4 na residente ang namatay, kabilang ang mag-asawang senior citizen at isang 3 taong gulang na bata. Habang 4 na residente naman ang sugatan at nananatili sa ospital. Ayon sa barangay, sa iisang bahay nakatira ang mga namatay at nasugatan. Ang mga nausawi na sa second floor ay puro light material dun sa kamaliit lang. Nung makuha kanina, magkayakap yung lola at saka yung apo. Sinagot na raw ng Pasay LGU ang gastos para sa cremation at sa kanilang libing. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikalawang alarma ang sunog na tumagal na mahigit 3 oras bago naapula mag-aalas 5 na ng hapon kahapon. Sabi ng barangay, aabot sa mahigit 200 pamilya o mahigit 700 individual ang apektado ng sunog. 12 pamilya rito ay residente ng kabilang barangay na nadamay rin sa nangyari. Pansamantala silang nanunuluyan sa Padre Zamora Elementary School. Nakapagbigay na ng tulong ang Pasay LGU, habang inihahanda naman ang pagbibigay din ng tulong pinansyal para sa kanila. Ilalapit din ang mga nasunugan sa National Housing Authority. Lahat po ng validated na mga nasunugan, lalo na po yung totally and partially damaged, nagbibigay po kami ng master list sa Urban Development Housing Office, sa local po yun. Saka po sila ang nag-aangat naman po sa NHA, sa National Housing Authority. Inaalam pa ng otoridad kung magkano ang halaga ng mga napinsalang ari-arian kasunod ng sunog. Jomer Apresto, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna po ng sunog sa Pasay kahapon, isang aso ang natrap sa isang bahay. Hindi po makalabas ang aso mula sa balcony ng bahay at naipit sa railing. Agad po siyang pinuntahan ng Fire and Rescue Volunteer. Nailigtas ang aso at naibalik sa may-ari nito. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga coastal dike sa Paumbong, Bulacan na ilang taon na umanong sira. Ang sabi ni Dizon, hindi na akmang disenyo ng mga ito. Sa halip na makatulong sa pagkontrol sa baha tuwing high tide ang dike sa Barangay Masukol at Santa Cruz, nagigibalang ng mga alon. Kaya lalo raw nalulubog sa baha mga residente. Ay kay Dizon, kasama ito sa mga iniimbistigahang maanumalyang flood control project. Sisimulan ng kumpunihin ang proyekto. Kasama ni Dizon sila Cabinet Secretary Benhur Abalos at Paumbong Mayor Mac Marcos sa pag-iikot. Nito ng Agosto na itala ang kauna-unahang babaeng Pranses na nakapag-spacewalk sa kalawakan. Sino nga ba siya? Kuya Kim,
ano na. Tiyak na sa bucket list ito ng lahat na nangangarap maging astronaut. Ang makalabas mula sa isang spacecraft o space station habang nasa kalawakan para magsagawa ng mga misyon. Ito ang tinatawag na extravehicular activity o spacewalk. At nito lang August 18, 2 astronaut ang matagumpay na nakalabas mula sa International Space Station. Ang kanilang misyon, alisin ang isang sirang antena ng ISS. Ang spacewalk na ito ay tinatawag na US EVA 97. Makasaysayan. Ang isa kasi sa mga gumawa nito, ang kauna-unahang French woman in history na makapag-spacewalk. Siya si European Space Agency astronaut Sophie Adenau. Sophie, at this time you can perform some translation adaptation to get used to your new environment. Welcome to space. Thank you. Copy all adaptation. I will do minimal adaptation and feel very good now and ready to go. I'll just wait for annual feathers to be clear before I leave. Bago naging astronaut si Adenau, dating opisyal ng French Air and Space Force. Isa rin siyang engineer at helicopter test pilot. Noong May 2024, tinalaga siya para sa isang long-duration mission sa ISS. At dito lang Pebrero, nilaunch siya patungong International Space Station. Maliban sa kanyang makasaysayang spacewalk nitong August 18, muli siyang lalabas ng ISS sa August 25 para ipagpatuloy ang kanilang misyon, bagay na ating pakaabangan. Si astronaut Sophie Adenau, patunay lang na walang matayog na pangarap para sa mga nagsusumikap. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.